Tingnan ninyo guys itong kinalabasan ng pagkakamodify ko dito sa upuan. Mas bumaba na siya, mas lumambot, and mas naging rounded na yung shape. Di tulad noon na may mga kanto, tapos matigas pa yung foam. Pero bago ko nagawang ganyan yan, ay marami muna akong ginawang trial and error. So ishare ko sa inyo ngayon yan, para naman kung sakaling gagawin nyo rin, ay matuto kayo dun sa mga error ko at hindi na kayo magkamali. Alam nyo kasi guys, na-realize ko nung first mountain trail namin na mas madadali ang mag-maneuver ang isang newbie na katulad ko sa dirt bike kung mas mababa yung upuan para mas abot ng mga paa ko yung lupa. So napagpasyahan ko po na gawan niya ng paraan. Ang height ko po kasi ay 5'6". Pag umupo ako dyan sa KRY, abot naman ng mga paa ko yung lupa. Pero medyo tumitingkayad pa rin ako ng konti. Dito nga po sa garahe namin, nung una kong ipinasok itong motor, ay muntik pa akong na-out of balance kasi medyo naka-incline yung garahe namin. Pag hindi na pala pantay ang kalsada at hirap na akong abutin yung lupa, mas mahirap nang bumalansi. So bago po ako nag-start ay sinukat ko muna yung height ng upuan. At dyan po ay nakita ko na 35 inches pala ito. Mabawasan ko lang yan kahit mga 2 inches ay malaking bagay na. So next po ay kinalas ko na yung dalawang tornilyo nito sa likod para masimulan na natin. At sa ilalim nga po niyang upuan, kakaunti lang naman ang pagkaka-staple nito. Ginamitan ko po yan ng forceps na ginagamit ko pa noong ako'y nag-aaral pa ng dental technician sa CEU Menjola. Then nung matanggal na natin yung cover, doon ko napansin na doon lang pala sa middle part ng seat makapal ang foam. Tapos ang isa sa dahilan kung bakit mataas ang foam sa gitna ay nakaumbok yung plastic frame nito sa middle part. And then sa ilalim po nitong plastic frame ay mayroong 6 na rubber stoppers. Nung una ang naisip ko lang ay tabasin yung foam, pero mukhang hindi masyadong effective. Kung foam lang ang re-remedyohan ko, mukhang pati itong plastic frame kailangan ko rin pakialaman. So next na ginawa ko po ay kinuha ko yung soldering iron ko, binutasan ko yung gitna ng plastic frame para lang makita ko kung gaano kalaki yung available na space sa gitna. Sinundot ko po yan ng welding rod at nakita ko po na pwede pang bumaba yung plastic frame ng 1 inch mahigit. Sinubukan ko rin na tabasin ng konti yung rubber stoppers, baka sakaling may effect. Pero napansin ko na halos wala namang effect kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na lang. At nung tanggalin ko po yung mga stoppers na yan, ay mas lumapat ngayon yung plastic frame. Dati kasi medyo nakaangat. And then dyan ko po napansin na kaya pala may umbok yung plastic frame sa gitna ay dahil mataas pala ang pagkakamount ng battery nito. So ang ginawa ko po next ay kinalas ko yung battery para makita ko kung pwede pa bang i-adjust pababa. Tinanggal ko rin yung pinaka metal housing nito, sa ilalim pala niyan nakapwesto yung air cleaner. And then sa ibabaw po ng air cleaner ay may nakaumbok uli na plastic. So kinalas ko po yung nakaumbok na plastic na yan kasi sa tingin ko pwede namang wala niyan para mas maibaba ko pa yung mounting ng battery. And then sinukat-sukatan ko na po yung metal housing ng battery. Pinukpok-pok-pok ng konti. Then ultimately naisip kong putulin na lang yung mga sobrang bakal na nakausli para mas madali kong maduduktungan ng mga pagtutornilyuhan. Nag-fabricate ako ng paglalagyan ng tornilyo at winelding ko po yan doon sa metal housing ng battery para may pagpapasukan yung tornilyo. At nung maikabit ko po yung housing ng battery ay ipinasok ko yung battery para matesting. At dyan po ay makikita nyo na mas lumubog na yung battery, hindi katulad nung una na nakausli. Hindi na siya tatama dun sa plastic frame ng upuan. Kaso nung tatanggalin ko na ulit yung battery, nalaglag naman yung nut ng terminal. Kaya nangyari, nagsalas pa ako ng mga plastic sidings para makuha ko yung nut. Then guys, after na maisalpa ko yung battery, nilatag ko na po yung plastic frame ng upuan. And then nilagyan ko ng biyak yung mga gilid nung nakaumbok sa gitna. Para pag umupo ako, ay medyo magpe-play pababa yung plastic. Ang sunod ko naman na ginawa ay minarkahan ko yung foam. At nag-attempt ako na tabasin ito gamit ang box cutter. Kaya lang hindi maganda ang kinalabasan. Bako-bako yung pagkakahiwa ko. So ang ginawa ko, idinikit ko uli yan. And then sinubukan ko naman gamitan ng grinder na merong flap disc. Mahirap palang mag-grinder ng foam. First time ko yung ginawa. Usually mga metal kasi ginagrinder ko. Hindi naman po kasi talaga ako marunong mag-upholstery. Kaya yun na nga po nangyari. Nagka-leche-leche yung foam at wala na sa ayos yung shape. At this point, sabi ko sa sarili ko, palpak itong trabaho ko. Pero ganun talaga, dun sa mga pagkakamali tayo matututo.
trust the process, ika nga, at aayos din yan. So ang ginawa ko po ay tinapon ko na lang yung stock foam para hindi ko na nakikita. Buti na lang meron akong naitabing mga lumang foam mula sa nasirang sopa namin noon. Actually, mas maganda nga yung foam na yan, mas malambot. Kaya idinikit ko po yan doon sa plastic frame, then tinabas ko yung mga sobrang edge. And then sinimulan ko na pong ikabit yung leather cover. Kaso nalobat naman yung phone, kaya nag-charge muna ako saglit. Madali lang naman pong ikabit uli yung leather cover nito. Meron naman kasi akong pang stapler dyan. So heto na nga po ang naging finished product. Mas bumaba na ngayon yung upuan, mas malambot na ngayon kasi mas okay yung foam na ikinabit ko. Then rounded na yung shape, wala na siyang kanto, kaya mas masarap ng upuan. Then sinukat ko po sa uli, ginamitan ko ng metro. And this time nakita ko na 33 inches na lang ang height nito. Nabawasan siya ng 2 inches. Kaya mas abot na ngayon ng paa ko yung lupa. So guys, hindi po ako professional na fabricator talaga. Medyo may experience lang sa paggawa dahil may talyer po ako noong early 2000s. Kaya kung meron akong pamamaraan dito na medyo unconventional ay pagpasensyahan nyo na. Kasi matagal na po akong walang practice. Bukas naman ay plano ko pong i-adjust yung mounting ng rear suspension. Tapos gagawa din ako ng DIY na skid plate. Siyempre i-video ko rin po yan para ma-document natin bawat progress. So hanggang sa muli guys, thanks for watching.